Ang tema po natin para sa buwan na ito, under po sa atin pong annual theme na Kingdom Living, is focused on the Lord Jesus Christ as the suffering servant. Because the first quarter of this year sa atin pong preaching calendar is focused on the leadership in the kingdom. And in this passage, makikita po natin that Paul is trying to tell us to find joy in serving Christ. Find joy in serving Christ. Pwede bang sabihin niyo sa iyong sarili, finding joy in serving Christ? Yan. There are times that serving Christ is burdensome. May mga panahon po na ang paglilingkod sa Panginoong Diyos ay mabigat. Mabigat dahil yung mga kasamahan mo parating late. Di ba, Sister Helen? Hallelujah. Mabigat dahil yung mga kasamahan mo sa halip na suportahan ka ay ikikriticize ka. Mabigat dahil yung mga kasamahan mo na inaasahan mo na sa oras ng pangailangan ay nariyan, pero umalis, iniwanan ka. Mabigat dahil yung mga ini-expect mo na outcome ng iyong ministeryo ay hindi nangyayari. It seems to be frustrating. That's why Paul has enumerated, especially in verses 9 hanggang verse 21, yung situation na meron siya. Medyo boring lang ng konti kasi binabanggit yung mga pangalan ng mga tao, pero napansin po natin yung mga taong ito ay iniwanan siya kasi mahal nila ang mundo kaysa sa Panginoon. Tama na? Nabasa natin yan sa verse 10. For Demas has forsaken me, having loved this present world, and had departed for Thessalonica. Iniwanan si Paul ni Demas. And then the reason kung bakit siya iniwanan ni Demas, it's because, not because of ministry also, but because of his love of this world. Mahal ni Demas ang mundo. Si Crescens naman, iniwanan si Pablo, pumunta sa Galacia. Si Titus, na kanyang disipulo, iniwanan si Pablo, pumunta sa Dalmatia. Si Lucas na lang ang naiwan sa kanya. And then he is longing for Mark na bumalik sa kanya sapagat naging malaking tulong kay Pablo si Marcos. By the way, si Marcos ang isa sa mga disciples ni Paul na kanyang iniwanan din. Kasi si Marcos during that time, it seems to be childlike. Batang-bata pa si Marcos, ang kanyang decision ay parang hindi mapagkakatiwalaan. Kaya sabi ni Pablo, iwanan na lang kita Marcos. Paano ay itong isang kasamahan ni Pablo ay nagsabi na, hindi natin pwedeng iwanan si Marcos. May purpose ang Diyos sa kanya. Kaya nakipaglaban si Pablo, nakipag-argue si Pablo at the end. Si Pablo at ang isang alagad ng ating Panginoon ay naghiwalay because of Mark. Pero nung tumagal ng kalaunan, nag-grow si Marcos, nag-mature si Marcos, at naging malaking assistance para kay Pablo, itong si Marcos. May mga taong nanira din kay Pablo, kagaya ni Alexander sa verse 14. Alexander the coppersmith did me much harm. May the Lord repay him according to his work. May mga taong naninira sa ministeryo, sa ministro ng ating Panginoon. Wala silang ibang iniisip kundi siraan at hanapan ng butas ang lingkod ng Diyos. Actually, kung hanapan nyo ng butas ang lingkod ng Diyos, marami kayong makikitang butas sa lingkod ng Panginoon. Sapagkat sila ay hindi naman perpekto at tao lamang. Hindi lamang yan. Sa verse 16,
Noong si Pablo ay nakulong, ang nangyari at my first defense, sabi niya, no one stood with me. Wala man lang tumulong sa akin, wala man lang ang tawag dyan, nagdepensa sa akin. Wala man lang dumamay sa akin. But all forsook me, sabi ni Pablo. Lahat tumalikod sa akin. So how can we say that ministry is an easy one? Paano masabi na ang ministeryo ay masaya? Kung ang lahat ng mga taong inaasahan po natin ay nawawala. Mabigat. Mahirap. But again, Paul is trying to remind us to find joy in serving Christ. It seems that my sermon this morning is too negative for us. Lalo-lalo na ang ating paligid ngayon ay medyo negatibo din ang mga nangyayari. But let us be reminded that despite of the negative things that are happening, there are always reason to rejoice. Pwede bang pakisabi sa inyong sarili, I have the reason to rejoice. These passages that we have read this morning are part of the last words of Paul. Last words are usually sad. But here, in these words of Paul, although serious, there is an attitude of joy. Because the key to living for Christ with joy is knowing how to die for Christ. Ang susi para mabuhay na may kagalakan para kay Kristo ay ang pagkaalam kung paanong mamatay para kay Kristo. In this passage, Paul is showing us how to die by giving us his view of death. Ito pong passage na ito, pinapakita ni Pablo kung paano niya tinitingnan kung ano ang kamatayan. And then, before I discuss verses 6 to 7, I will have a very short napasada sa verses 1 to 5. Ang sabi ni Paul, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ. He is talking to Timothy, who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort, and with all long-suffering and teach. Pansinin po natin, Paul is trying to tell us, and even Timothy, that all of us will face the judgment of God. Nobody is exempted sa judgment ng ating Panginoon. Verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. In verse 3, Paul is trying to warn Timothy about what will be happening on his lifetime and even today. That's why in verse 2, he is encouraging Timothy to teach and preach the word of God faithfully. It is because time will come. People will no longer listen to rude teaching, to sound teaching rather, but to good teachings. Ang mga tao hindi na makikinig sa sound, tama, maayos na katuruan, kundi sa good teaching. Ano ba ang good teaching? Maikli ang sermon, hindi boring, napapatawa ka, but at the end of the day, walang laman ang itinuro. Ayaw na ng mga tao makinig ng sermon ang pagkahaba-haba. Ayaw ng tao na makinig ng sermon na straight to the Bible. Gusto ng mga tao yung mga testimony na klase ng sermon.
Gusto ng mga tao yung mga pakwento na klase ng sermon. That's why, ang sabi ng Apostol Pablo sa verse 4, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside in fables. Sa translation ni Sister Jade, myths, kathang-isip. Kathang-isip. Napakaraming mga tao ang naniniwala sa mga katuruan na kathang-isip. Imagine, sasabihin nila na si Mary ay ipinanganak ng walang kasalanan. Ano ba ang tawag sa doktrinang yon? Immaculada Conception. Katapos lang ng fiesta ng Immaculada Conception. Ipinanganak siyang walang kasalanan. Ang sinasabi ng Biblia, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Naniniwala sila na si Mary daw ay hindi daw nabulok sa lupa nung siya'y mamatay. But she was taken directly to heaven by the angel of God. Hindi kagaya ng normal na tao pag siya'y namatay ay ililibing at maghihintay sa pagbalik ng ating Panginoon para siya ay muling bubuhayin. Pero si Mary daw ay nasa langit na ngayon sapagkat nung siya'y mamatay, kinuha ng angel ang kanyang kitawan, kagaya ni Moises, at dinala sa kalangitan. Many people will hear and will listen to fables, to myths, and they will turn their back to the truth. Paano tayo malaman ang katotohanan kung hindi tayo babalik sa salita ng Diyos? At makikinig sa katuruan ng salita ng ating Panginoon. So how can we find joy in serving Christ? Paano po natin matatagpuan ang kaligayahan, ang kasiyahan sa paglilingkod sa Panginoon? In verses 6 hanggang 7, makikita po natin that if we want to find joy in serving Christ, focus on the joy of your reward. Sapagkat ang mga Kristiyano ay may nakaatang, may nakahanda na reward ang Panginoon sa ating lahat. Amen. Naniwala po ba tayo na may reward ang Diyos para sa atin? Ang mga Kristiyano ay hindi po huhusgahan ng Diyos kung pupunta sa langit o pupunta sa impyerno. Ang mga Kristiyano po'y huhusgahan ng Diyos ayon sa kalidad ng kanilang pong mga gawa. Nang sa gayon, makakatanggap sila ng reward sa ating Panginoon sa pagbalik ng ating Panginoong Jesus. Gusto kong i-discuss yung konsepto na yan sa next natin na mga pag-uusap kung bibigyan tayo ng pagkakataon. Focus on the joy of your reward. In verse 6, balikan po natin sa inyong scriptures. Please open your Bible. In verse 6, makikita po natin ang statement ni Paul, "For I am already being poured out as a drink offering." The word "for" is a conjunction. Pag nag-aaral kayo ng grammar, ang tawag dyan conjunction. It means that itong passage na ito ay kadugtong nung nauna niyang sinabi o resulta ng kanyang sinabi. Expectation sa kanyang unang tinuran. Paul is encouraging Timothy to remain especially steadfast and faithful to Christ. Why? Because Paul is trying to tell Timothy this reality. His own service for Christ is about to end. His own service for Christ is about to end. That's why sinasabi ni Apostol Pablo na kailangan kang magturo, kailangan kang mangaral, kailangan kang mag-rebuke,
Kailangan kang mag-teach with all long-suffering and to do the works of evangelist, to fulfill your ministry, sa verse 5, and to endure afflictions. It is because Paul is trying to tell to Timothy, my ministry is about to end. Ang ministeryo ko ay magtatapos na. Sa ating panahon, ang ministeryo ng pastor ay magtatapos. Bilang inyong pastor kung siya ay mag-retire. Kasi ang pastor po natin ay 65 lamang ang retirement. Kung mamarapatin ng council, pwede po mag-extend hanggang 70. Pero hindi pwedeng 75. Or pwede pong magtatapos ang ministeryo ng pastor kung siya ay mag-resign. At magsabi siya sa distrito na, I feel that I'm no longer called by God in this ministry. And I am being directed by the Lord to go to other place, or to do this, or to do that. Or pwede pong magtatapos ang ministeryo ng pastor kung siya po ay nahagawa ng pagkakamali. Pwedeng immoral, pwedeng financial problems, at iba pang aspeto. Or pwedeng doktrinal, nagturo siya ng maling doktrina. But Paul is referring not to these things. Paul is not referring to his retirement. Paul is not referring to his transfer to other ministry or to his resignation. But Paul is referring to his own death. During this time, Paul is being imprisoned and he received his punishment sa pamamagitan po ng pagpugot ng kanyang ulo under the order of the emperor of the Roman Empire. Alam niya. That's why he is looking for people. Pag ikaw pala'y malapit na mamatay, marami kang hinahanap. Marami kang hinihingi. And this is what happening to Paul. And yet, nais niya na mag-focus tayo sa joy ng reward na meron tayo. In verse 6 ng ating binasa, makikita po natin that suffering for Christ is temporary. Yung paghihintayan natin sa mga nanilate nating mga kapatid sa ating practice, temporary lang yan. Kasi kung maging lifestyle natin ang pagpapahintay at pagtumunog ang pagkakak ng ating Panginoon at nagpahuli-huli ka, wala ka ng ibang chance. Amen? Amen? Sabi ng kanta kasi, when the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more. Ano pa? Anong kasunod noon, Sister Helen? Hindi nyo alam yung kanta na yon? Hala? When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair, when the dead in Christ shall gather over all the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Oh, alam natin pala, di ba? Praise God. Alam niyo, pag tumunog ang pakakak ng ating Panginoon, we will be there. Hindi ka pwede magpabingi-bingi, hindi ka pwede magpa-late-late. Kasi ang sinabi ni Paul, in the twinkling of an eye. Hindi pwedeng minute, hindi pwedeng hours, hindi pwedeng weeks, but in a twinkling of an eye. So Paul is trying to say that sacrifice for Christ is temporary. Kung bibigyan tayo ng Panginoon ng 60 years, hanggang 60 years lang ang sakripisyo natin kay Kristo.
And the remaining years na ibibigay sa atin ng Panginoon until eternity will be spent together with Him. Kung tayo po ibibigyan ng ating Panginoon ng 90 years old or 100 years dito po sa mundo, it's just 100 years as compared to eternity together with Him. Amen? Bibigyan tayo ng Panginoon ng 80 anyos, bigyan tayo ng Panginoon ng 90 anyos, bigyan tayo ng Panginoon ng 100, 100 years. Those are just temporary. Very short as compared to eternity with Him. Serving Christ, sacrificing for Christ is temporary. In verse 6, Paul is trying to say that He has been poured like a drink offering. Tingnan po natin sa verse 6. For I am already being poured out as a drink offering. That's the first part of verse 6. Serving Christ is our offering to Him. Ang paglilingkod kay Kristo ay ating alay sa Kanya. Diba sabi ng Romans chapter 12? Ano nga? Verses 1 and 2. Anong sabi ng Romans chapter 12 verses 1 and 2? Ha? Do not, but, offer your life. That's sinasabi ng Romans chapter 12 verses 1 and 2. And now Paul is trying to describe his life as an offering that is being poured out, a drink offering. This term, drink offering, is taken from Numbers chapter 15, verse 10. And ito po ay isang offering na wine, at ito po ay ibinubuhos sa apoy. Isang wine na binubuhos sa apoy. At habang siya ay nasusunog, it emits a soothing aroma. Nagiging mabango. Actually, the pouring of wine in the altar is the first thing being done before doing the actual sacrifice. Ang pag-o-offer po ng wine ay unang bagay na ginagawa bago po sila mag-alay ng mga alay sa Panginoon. Alam ni Pablo na malapit na ang araw ng kanyang execution at siya'y papatayin. But he never looked at his life as a failure. At this point in Paul's life, he is in prison, and all of his close friends have deserted him except for Luke. Alam ni Paul that evil is strong, and he knows that the last days of difficult times will come. Sasabi niya sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, but evil men and impostors will proceed from bad to worst, deceiving and being deceived. In 2 Timothy chapter 3 verse 13. So bakit naging optimistic si Pablo? Bakit positibo pa rin si Pablo? Kahit ganito po ang nangyayari. It is because Paul knows that his entire Christian life was given as an offering to Christ. Alam ni Pablo sa kanyang sarili, with all his conscience, na ang buong buhay niya noong siya'y Kristiyano, inialay niya sa Panginoon. That's why he has joy. Even na magtatapos na ang buhay niya, even na siya'y mamamatay na, alam niya sa kanyang puso at sa kanyang konsyensya na ang kanyang buhay noong siya'y Kristiyano, ibinigay niya ng buong buo sa Panginoon. Masasabi ba natin sa ating mga sarili
na simula ng araw na nakilala ko si Jesus, nabuhay ako ng tapat sa Panginoon? Isang araw, sabi ng pastor, mga kapatid, this week, may assignment ako sa inyo. Basahin nyo Acts chapter 31. So sabi ni pastor, Amen! Sabi ng mga miyembro. And then, next Sunday, sabi niya, mga kapatid, naalala nyo ba ang aking assignment sa inyo? Opo, pastor. Anong assignment ko sa inyo? Basahin Acts chapter 31. Lahat nagsagot. Sabi ni pastor, o sino sa inyo nakabasa ng Acts chapter 31? Lahat ng miyembro nagtaas ng kamay. Kami po, pastor. Nagbasa kami ng Acts chapter 31. Tingnan nyo nga sa Bible nyo kung may Acts chapter 31. Sabi ni pastor, mga kapatid, sa araw na ito, ang ating pag-uusapan, kasinungalingan. Lahat ng miyembro, sinungaling. Kasi sabi ni pastor, magbasa ng Acts 31. Hindi nagbasa. Sabi na, nagbasa ko na kami, pastor. Hindi nabuksan ang Bible nila. Walang. Tingnan nyo lang ang Acts natin. Hanggang anong chapter lang? 28 lang? Ay, Acts 31 ang pinapabasa ni pastor. Iwan ko kung anong klaseng Bible ang nabasa ng mga miyembro. Can we say in ourselves, Panginoon, my entire life has been offered to you as an offering. The same passage, same term pala ang ginamit ni Paul sa Philippians chapter 2 verse 17. Sabi niya, but even if I am being poured out as a drink offering upon the sacrifice and service of your faith, I rejoice and I share my joy with you all. Masaya ako. Gustong sabihin ni Pablo, wala akong pinagsisisihan. Mamatay man ako ngayon, hindi ako magsisisi. Mamatay man ako ngayon, hindi ako magsisisi. Nakapaglingkod ako sa Panginoon ng tapat. Every opportunity to serve Christ should be viewed as a gift we are giving to Christ. Sa bawat opportunity po na meron tayo para makapaglingkod kay Kristo, tingnan po natin ito bilang isang regalo, isang kaloob sa Panginoon. Ano-ano ba ang paraan na makapaglingkod kay Kristo? Kung tayo po ay binibigyan ng task, halimbawa, opening prayer, worship leader, pagpipreach, let us always view it as an offering to Christ. Amen. Amen. Kung tayo po'y binibigyan ng task na mag-offer ng bulaklak sa Panginoon, we view it as an offering to Christ. Pag tayo po'y pumunta sa bahay-sambahan ng ating Panginoon, may dala tayong walis tambo, walis tingting, upang anumang panglinis, we always view it as an offering to Christ. Actually, walang mas malaki, walang mas maliit na service kay Kristo. Pag ikaw ay nagpupunas ng bintana ng tahanan ng ating Panginoon at pag ikaw ay nagpipreach, parehong paglilingkod sa Panginoon. And if we are doing it faithfully, God is faithful and He will reward us with what we are doing. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Noong manakali ang mga araw, nagkikwentuhan kami with Sister Kid and with Sister Au. Nung nagpapaaral si Sister Kid sa Manila, sa kanyang anak, di ba malaki naman sister no, ang bayaran mo no? Private school, di ba? And yet, ang una nilang ginagawa, naglilingkod sila sa Panginoon. Halos 2 oras lang natutulog o halos 1 oras lang matutulog kasi mayroong bisita sa church. Ano pang nangyayari ba, Sister Kid? Di ba, maraming nangyayari. Kung mapapansin ninyo, halos araw-araw nandito na si Sister Kid.
Halos napapabayaan niya na ang kanyang trabaho, halos napapabayaan niya ang kanyang sarili, halos napapabayaan niya na ang iba pang mga bagay, naglilingkod sa Panginoon. But if you ask Sister Kid kung anong ginawa ng Panginoon sa kanya during those times, masasabi mong tapat ang Diyos. Na ipaaral niya ang kanyang anak dahil sa katapatan ng Panginoon. Answered prayer. Answered prayer. Pero hindi lamang yan ang gusto kong sabihin pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Even in our own families, pag tayo po ay tapat sa role po natin sa ating pamilya, it is a form of service sa ating Panginoon. Amen? Pag tatay ka, tapat ka sa iyong asawa, tapat ka sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, paglilingkod sa Panginoon yan. Kasi ang pamilya ang reflection ng katapatan ng Diyos. Ang pag-aasawa ang reflection ng katapatan ni Kristo sa kanyang iglesia. Pag tayo po ay nagtatrabaho sa gobyerno, nagtatrabaho sa opisina, nagtatrabaho sa ating mga sariling mga negosyo at tayo po'y tapat, paglilingkod sa Diyos yan. Si Pastora Lysel, last Sunday, she talked about Daniel. And Daniel is being understood as a faithful person sa ating Panginoon. Actually, makikita niyo po sa passage na binasa ni Pastora LJ, he was promoted hanggang siya po'y maging leader ng lahat ng mga satraps. Naging administrator siya ng kaharian. At walang makitang pagkakamali sa kanyang leadership. Yung mga taong naiinggit sa kanya, wala silang makita. Hindi nalilate si Daniel. Hindi. Kurakot si Daniel. Wala silang makita. That's why he is attributed as a person that is righteous. Because of that. And God is rewarding him. Nire-reward siya ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang katapatan sa kanyang trabaho. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi lamang dito po sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Hindi lamang sa pananalangin at pagpupuasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Even in our secular jobs. Paglilingkod sa Diyos. So ano po ang ginawa ng Panginoon because of His faithfulness sa Panginoon? Even the mouth of the lions are shut down, are closed because of His faithfulness sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Be faithful in your service. There are times that I have to do things that I don't enjoy doing. May mga times po talaga na kailangan kong gawin ang isang bagay na hindi ako nag-enjoy. May mga times na tinatamad ako mag-preach. Sister Claudette, nagsasabi ako na pwede bang iba muna. May mga times na tinatamad ako magturo sa school, sa Bible school. May mga times na pagsunod-sunod ang aking counseling, nagsasabi ako, ayaw ko muna. Noong isang araw, may counseling ako ng ganitong oras, may meeting ako ng ganitong oras, pagdating ng mag-alas 12 na, may dumating magpapa-counseling. Ay ang alas 12 hanggang alauna, kailangan kong matulog, Sister Helen. Kasi ang iyong pastor ay may fatty liver, kaya madaling mapagod. Sabi ko, Lord, ayaw ko na. Imagine tuloy-tuloy ang meeting at lahat ng emotional impact ba, Sister Bing, nasa sayo bilang counselor. Tapos may magpapa-counseling ng alas 12. Kailangan mong magpahinga at pagod na ang iyong puso, pagod na ang iyong isipan. Lord, ayaw ko muna. There are times that we need to do things that we don't enjoy doing. Ang ating flesh, ang ating katawan, ang ating isipan nagsasabing, tumigil ka muna.
But remember, when you are walking in the Spirit, and you are keeping your heart and in your mind in tune with the Lord, He will give you the joy. Amen. He will give you the joy. Kaya nga, pag dumatating po sa akin, Sister Bing, ang ganong klaseng kaisipan, my prayer is, Lord, I am doing this for you. Thank you for giving me an opportunity to show you that I love you. Yan ang aking prayer pag tinatamad na ako, Sister Helen. Parang pagod na ako, hirap na ako. I am serving as your pastor and I'm serving as the director ng Bible School. Ang daming bigat na nakapatong sa aking balikat. And I am saying, for 2 years, Lord, nais ko nang mag-resign. Ayaw ko na po, titigil na ako, Panginoon. Kung pareho ako ta na kay kibuloy na magsilina, stop! Ay mag-stop itan na. But every time that I feel down, every time that I am thinking na hindi ko na kaya, gusto ko nang tumigil, I am reminding myself with this prayer, Lord, I am doing this for you. Ginagawa ko ito para sa iyo. Hindi ko ito ginagawa sa Foursquare. Hindi ko ito ginagawa para sa Bible School. Hindi ko ito ginagawa para sa OFGC. Hindi ko ginagawa ito para sa mga estudyante, sa mga miyembro. Ginagawa ko ito para sa iyo, Panginoon. And thank you for giving me this opportunity to show you that I love you. Romans chapter 1 verse 2, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. If you love someone, you will gladly sacrifice your own comforts for them. Ano ba ang sinabi ni Jesus? Sa Acts chapter 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. So if you feel that you are down in your service, and it seems that you are in fire, kagaya ng kinanta ng Iscarilla family, you are in the desert, always remember, it is just temporary. But at the same time, those sacrifices that you are making are an offering to the Lord, a pleasing and a sweet aroma before our God. Pwede bang palakpakan po natin ang ating Panginoon? In verse 6, on the second part ng chapter 4 ng 2 Timothy, ito po ang sinasabi. If you have your Bible, please open with me again. And the time for my departure is at hand. And the time for my departure is at hand. Heaven is Christ's offering to us. Kung kanina, sinabi ni Paul that our service is an offering to Christ, now, Paul is trying to say that heaven is Christ's offering for us. Ang kalangitan ay inilaan ng Diyos para sa atin. Diba anong sabi ni Jesus Christ? In my Father's house are many. If not so, ano sunod? Have I told you? I will go and prepare a room for you, a place for you. Heaven is a place prepared for His children. And Paul is trying to tell Timothy and all of us, I am about to depart. The time has come for my departure. Alam niyo yung mga departure pag ikaw ay nasa aeroplano, or sa airport, or nasa pier, departure time. Departure means to unloose. Yun palang gusto sabihin ng departure. To unloose. Ipinapakita po ng word na departure yung picture na ang isang, kunyari kalabaw, meron siyang pamatok. Pag kinuha ang pamatok sa kanya, that is the meaning of the word departure in Greek. Di ba ang kalabaw, buong araw siyang buong umaga siya na, tawag dyan,
nag-aararo. And then, at the end of the work, ang gagawin po ng farmer, kukunin yung pamatok sa kalabaw. So wala na siyang bigat. Tanggal na yung kanyang responsibilidad na humila ng araro. The act of getting the yoke is known as departure. So departure is used for unyoking an animal after a hard day work. And then after that, dadalhin na po siya ng farmer sa lilim, bibigyan ng pagkain at sasabuyan ng tubig para ang kalabaw ay makapahinga. The key to Paul's courage to view his life is this. In 2 Corinthians chapter 5, verses 1 to 2 hanggang verses 9. 5 to 9. Sabi ni Paul ang ganito, 2 Corinthians chapter 5. For we know that if the earthly tent which is our house is torn down, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in heaven. Verse 2, but indeed, in this house we groan, longing to be clothed with our dwelling from heaven. Verse 5, now he who prepared us for this very purpose is God, who gave us the Spirit as a pledge. Verse 6, therefore, being always of good courage, and knowing that while we are at home in this body, we are absent from the Lord. Verse 7, for we walk by faith and not by sight. Verse 8, we are of good courage, I say, and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord. Verse 9, therefore, we have as our ambition, whether at home or absent, be pleasing to Him. Pansinin po natin. Paul is trying to paint a picture that in this life, habang tayo nabubuhay, we are living in a tent. But when we depart from this world, we will live in a building made by God. Amen! Kung kayo po nagbabasa ng Book of Revelation, alam natin kung anong klaseng tahanan meron po tayo na inihanda ang Diyos para sa atin. So, the challenge of Paul sa mga taga-Korinto is this. Sabi niya, whether at home, habang tayo'y buhay, o tayo'y pumanaw na, nawa mabuhay tayo ng nakalulugod sa Panginoon. Si Adoniram Hudson, isa po siyang American missionary sa Burma, sa Myanmar ngayon, noong 1800s. For how many years, iniwanan niya po yung comfort ng Amerika. Kasi ang mga missionary during those times ay mga nasa middle and upper class people. Mga mayayaman sila. Iniwanan niya ang comfort sa Amerika, pumunta siya sa Burma, pumunta siya sa Myanmar. Very challenging mabuhay sa Myanmar before that. Si Sister Jade nakapunta na sa Myanmar, alam niya ang sitwasyon sa Myanmar. Walang taxi. Puro motor, tuk-tuk, ano pa yung Sister Jade? Motor lang, no? Tuk-tuk at sa kung ano pang mga sasakyan. Pero yung comfort na meron tayo sa Pilipinas, halos wala doon sa kanila. Ngayon, during the time of Judson, 1800s, talagang matindi. One year has passed. 2 years have passed. 3 years have passed. 5 years natapos na. 10 years natapos na. 20 years. Nandoon pa rin siya sa Burma. Walang na-convert. Si Judson. Walang naniwala sa kanyang message.
But after those long agonizing years, God has rewarded him with just one convert. Sabi niya, nung malapit na siyang mamatay, sabi niya, I am not tired of my work. 20 years, wala, pabalik-balik siya doon, walang na-convert. Sabi niya, hindi ako napagod sa aking trabaho. Neither am I tired of the world. Hindi din ako pagod sa mundo. Yet when Christ calls me home, I shall go with gladness of a boy bounding away from school. Ngunit sabi niya, pag ako'y tinawag ni Kristo, umuwi sa kanyang tahanan, ako'y kagaya ng isang bata, excited na umuwi sa bahay galing paaralan. Perhaps I feel something like the young bride when she contemplates resigning the pleasant association of her childhood to a yet dearer home, though only a little like her, for there is no doubt resting in my future. Or kagaya ng isang bride, sabi niya, na nag-iisip, kaya maraming bride na papaiyak pag sila ikinakasal. Kasi iiwanan na nila yung kanilang pamilya. Iiwanan niya ang kanyang nanay at tatay. Iiwanan niya ang comfort ng kanyang tahanan. Hindi ba? At siya ay pipisan sa lalaking ikakasal. Alam niya, mahal niya ang lalaki, pero hindi niya alam kung ano mangyayari sa future. Kung kaya bang ibigay ng lalaking ito yung comfort na ibinigay sa akin ng magulang? Kung kaya bang ibigay ng lalaking ito ang protection na ibinigay sa akin ng aking magulang? And so on and so forth. But the bride is shedding her tears, not because she lost someone, she lost a family, but she is shedding her tears because her love with that man is realized. Tama no? Umiiyak ang babae dahil at last, makakasama niya na ang lalaking kanyang minamahal. This is how Paul is feeling about leaving this earth. Sabi niya sa Philippians chapter 1, 23 to 24, but I am hard-pressed from both directions, having the desire to depart and to be with Christ, for that is very much better. Verse 4, 24, yet to remain on in the flesh is more necessary for your sake. Kagaya ng isang bride, mananatili ba ako sa aking pamilya? O kasama ko ang aking mapapangasawa, ang aking mahal? He is being torn with this decision. But always remember, we need to keep wearing the yoke of service to Christ until God Himself removes it. Always remember, patuloy nating isuot ang pamatok ng paglilingkod ni Kristo hanggang sa dumating ang panahon na ang Diyos mismo ang kukuha nito. Just like the Carabao, hinihintay niya na lumapit sa kanya ang farmer, kukunin ang pamatok sa kanyang balikat. Ganon din naman tayo bilang lingkod ng Panginoon. Patuloy tayong maglilingkod sa Kanya hanggang sa dumating ang araw na tayo'y tawagin ng Panginoon. Kaya wag nating isipin na may retirement sa ministry. Actually, may retirement sa posisyon. Kami mga pastor, magre-retire kami sa posisyon bilang pastor. Kami mga director, magre-retire kami sa posisyon 65 years old bilang director. Pero ang ministeryo para sa Panginoon, hindi nagtatapos. Amen? Amen? Pwede bang sabihin nyo sa inyong sarili, patuloy akong maglilingkod sa Panginoon. And then, in verse 7, in order for us to focus on the joy of our reward, let us not only remember that sacrificing for Christ is temporary, but also be faithful to Christ to the very end. Starting well is not the same with ending well. Tama no?
Ang pagsisimula ng tama o ng maayos at magaling ay hindi kagaya ng pagtatapos ng tama ng maayos at magaling. Mas magandang isipin na hindi ka maayos sa pagsisimula, pero habang tumatagal, nagiging maayos ka at nagiging magaling. Kaysa sa naman na maayos ka sa simula, nung nagtapos ay sobrang sama mo. Yan ang nangyari sa isang leader natin dito sa ating gobyerno. Ang galing ng simula niya, pero nagtapos ay kinamuhian siya ng tao. Be faithful to Christ to the very end. Hindi pwede na ang sabi natin ay, alam mo pastor, nung una, abang init na mo sa Ginoo, ay ngasing na unoy, ay nag-backslide kami. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Serve Christ until the very end. Verse 7, ang sabi ni Paul sa verse 7 ay ganito, 2 Timothy chapter 4 verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So ano bang gusto sabihin ni Paul with regards to this? Be a good soldier. I have fought the good fight. Be a good soldier. Paul is picturing a brave soldier serving Christ in the battle. Naalala niyo pa ang kanta natin? Keep on the firing line. Keep on the firing line. The time is getting short. Keep on the firing line. Manatili. Ang sundalo hindi nagbaback out. Ang sundalo hindi tinatalikuran ng laban. Kaya nga, sa book of Ephesians, makikita natin yung armors ng isang Kristiyano. May nagtanong, ang armor kasi merong sa ulo, merong sa breast, merong belt, merong sandals, merong sword, at merong shield. May nagtanong, bakit wala sa likod? Bakit walang protection ang likod ng isang sundalo? Puro harapan lang? Breastplate at saka shield? Bakit wala sa likod? It is because soldiers are expected not to turn their back sa gyera. Kasi pag tumalikod ka, you are exposing your vulnerability. Hinaharap ang laban. Brothers and sisters in Christ, we need to face the battle that has been set before us. We battle with our flesh, ng ating laman, ng ating pagiging makasalanan. We battle with the world, with the system of this world. We're also doing a battle with the devil. Sinabi ni Paul, I have fought the good fight. Hindi niya sinabi, I have fought a good fight. But he used the word, the good fight. There are many fights in this world. Maraming laban na pwede tayong gawing laban sa mundong ito. Maraming gyera tayong pwedeng makipagyera sa mundong ito. Pwede tayong makipagyera sa ating kapitbahay. Pwede tayong makipagyera sa ating asawa. Pwede tayong makipagyera sa ating amo. Pwede tayong makipagyera sa ating mga anak. But always remember, is it the fight worth fighting for? Is it the fight worth fighting for? Sabi ni Paul, I have fought the good fight. Alam nyo, pag sa grammar yan, dalawang klase kasi yan. Ang the is a definite article. Pag sinabi mong definite article, yung totoo, yung nag-iisa. Nauubos ang ating oras ng pakipaglaban sa ating amo, sa ating boss, sa mas mataas sa atin. Nakikipagdebate tayo kasi gusto natin ang ating ipaglaban ay si Manny Pacquiao o si
Bongbong Marcos, o si Leni Robredo. Lahat ng relasyon natin nasira because of that. Is it worth the fight? Totoo ba at dapat ba na masira ang ating pamilya dahil lamang sa ating political position? Nauubos ang oras natin sa ganoong mga bagay. But brothers and sisters in Christ, Paul is referring this fight as the fight against his flesh, not against with people around him. He is referring to this fight, that the fight against the world and against the devil. We battle for the specific fight. Kaya sinabi ni Paul, ang ating pakikipagdigma ay hindi laban sa laman at sa buto, kundi ang ating pakipagdigma ay sa espiritual at mga kapangyarihan. Again, sa verse 7, makikita po natin ang sinabi ni Paul, not only, I have fought the good fight, but sinabi niya, I have finished the race, sa verse 7. So Paul is trying to picture out not only that he served as a good soldier, but also he served as a good athlete. A good athlete must do in order to be successful, to finish the course. He must finish the course. Kailangan matapos niya ang laban. Kung hindi, talo siya. The question is not so much who wins, kundi ang question ay, sino ang tumapos? Over 15,000 runners are joining the New York Marathon every year. Pero ang nananalo lamang sa 15,000 na ito ay yung nakakaabot sa finish line. Paul has a lot of temptations to quit. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29, are they servants of Christ? I speak as if insane, I more so. In far more labors, in far more imprisonments, beaten times without number, often in danger of death. Ito ang mga dahilan kung mga reason ni Paul na pwede siyang mag-quit sa ministry. Naghirap siya ng todo, napreso siya dahil sa pangangaral, siya'y sinaktan, nagkaroon ng riot dahil sa kanya, parati siyang pinagpaplanuhang patayin. Sa verse 24, sabi ni Paul, 5 times, 5 beses, that I received the Jews 39 lashes. Pinagpapalo si Pablo. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I have spent in the deep. Sa verse 26, I have been in frequent journeys, in danger from rivers, danger from robbers, dangers from my countrymen, dangers from the Gentiles, dangers in the city, dangers in the wilderness, dangers on the sea, dangers among false brethren. Verse 27, I have been in labor and hardship, through many sleepless nights, in hunger and thirst, often without food, in cold and in exposure. Verse 28, apart from such external things, there is the daily pressure on me concerning for all the churches. Pati yung mga churches na aking pinangunahan, matindi ang pressure na aking nararanasan. Verse 29, sabi ni Paul, who is weak without my being weak? Who is led into sin without my intense concern? He has lots of reasons to quit. But look at what Paul has said. I have finished the course. I have finished the course. Praise God. Sabi ni Pastora Tess, Pastor, ang hirap pala panalangin.
Kasi pag kayo'y nasa ministry ng panalangin, mahirap talaga, Sister Helen, hindi lang naman nag-iyak-iyak ka sa Panginoon at minimension mo yung taong ipinapanalangin mo. Sometimes din, magtatanong ka rin sa Panginoon, Lord, bakit yung aking ipinapanalangin na ito ay hindi pa rin gumagaling? Di ba mabigat yun? Sometimes it's frustrating when you kneel before God and it seems that there is no answer for our prayers. Tapos after 1 week, i-follow up mo, kumusta ng aking ipinapanalangin? Ang sagot sa iyo ay, pareho pa rin. Ang bigat. Ang hirap. But Paul said, I have finished the race. Kaya huwag magsawa na patuloy pong maglingkod sa Panginoon. Huwag magsawa sa pagpapaalaala. Huwag magsawa sa pag-encourage. Sapagkat habang tayo'y buhay, yan ang assignment natin. Kasi kung ating pabayaan ang assignment na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang ministeryong ibinigay sa atin ng Panginoon, sino na lang ang maglilingkod? Sino na lang ang mag-work para sa ating Panginoon? Sino na lang ang magtatapos ng ating nasimulan? Kung nasimulan po natin ang ating ministeryo, ipagpapatuloy natin at tatapusin natin ng may pagtatagumpay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! And then, in verse 7 again, ang sinabi ni Paul sa chapter 4, verse 7, I have fought the good fight. I have finished the race. And then the last na kanyang statement is, I have kept the faith. Be a good guard. I have kept the faith. Paul is trying to picture out a guard, a person who is keeping the safety of everyone sa kanyang pangalaga. They have taken everything else. They have taken his freedom. He was locked in Roman prison. They have taken all of his possessions. Actually, kahit nga po extra na damit, wala si Pablo, kaya sabi niya kay Timothy, dalhin mo ang aking ekstrang damit. They have taken his churches. He will no longer see them. They have also taken his future. He was sentenced to death. So ano pong naiwan kay Pablo? Wala. Maliban sa pananampalataya na meron siya. Maaring, kasi during this time, Paul was advised not to go to Jerusalem. Kung balik natin ang Book of Acts, sabi ni Paul, pupunta ako sa Jerusalem. Sabi ng mga Kristiyano, Pablo, wag kang pumunta sa Jerusalem kasi huhulihin kanila doon. Ay matigas ang ulo ni Pablo. Pumunta pa rin siya sa Jerusalem. Pagdating niya sa Jerusalem, Sister Bill, hinuli nga si Pablo at chinarge ng treason. Siguro, maaring masabi ng mga tao, ay muyati nga ni, yag rungog sa amo. Siling ayag pagto sa Jerusalem, pagto ka. Or maaring naisip ni Paul na, sana hindi na lang ako pumunta sa Jerusalem. Sana nakinig ako sa sinabi ng mga kapatid na hindi ako pupunta sa Jerusalem. Maaring ganon ang mangyayari. Anong naiwan kay Pablo because of that decision? Nothing. If he stayed out in Jerusalem, he might be a free person during that time. Or, kung hindi nag-apostol si Pablo, kung naging ordinaryong Kristiyano lamang siya, maaring hindi siya napreso. However, the faith that he has received is worth fighting for.
is worth living for, and is worth protecting for. Ang pananampalataya na meron siya ay pananampalatayang karapat-dapat ipaglaban, karapat-dapat ipamuhay, at karapat-dapat protektahan. Mga minamahal at iniibig sa Panginoon, let me end with this statement coming from Acts chapter 20, verse 24. Pwede bang pakibukas sa inyong Biblia? Gawa 20, verse 24. This is the statement of Paul sa verse 24. I do not consider my life at any account as dear to myself, so that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord, to testify solemnly of the gospel of the grace of God. Sabi niya, hindi ko pinapahalagahan ang aking buhay, sapagkat ang nais ko ay tapusin ang gawaing nakaatang sa akin at ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. At ito ang patunay ko ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. As we end this morning, let us examine our lives right now. Examine po natin ang ating mga buhay ngayon. Reflect po natin ang ating mga buhay ngayon by asking this question: am I really serving Christ? Am I really serving Christ? Am I really giving my time and energy and talents in order to display Christ? Or am I wasting my time in worthless things? Ang mga tanong na ito, ang pwede po nating gawing reflection sa ating mga sarili. Totoo ba talaga akong naglilingkod kay Kristo? Ang buhay ko, ang oras ko, ang lakas ko, ang kakayahan ko, ay ginagamit ko ba para sa kaluwalhatian ni Kristo? O sinasayang ko lamang ang aking oras, ang aking lakas, ang aking buhay, at ang aking talento sa mga bagay na walang kahulugan? Pwede ba tayong